Francis Leo Marcos, isang sikat na pangalan noong kasagsagan ng COVID-19 at marami ang naghahanap at nagtatanong kung nasaan na itong si Francis Leo Marcos. Atin ang panoorin ang bidyong ito. Noong 2020, kasagsagan ng pandemya ng COVID-19, isang pangalan tol na biglang lumitaw sa social media na kinilalang isang bayani ng mga taong labis na naapektuhan ng lockdown. Siya si Norman Antonio Mangusin, na mas kilala bilang alias Francis Leo Marcos. Ngayon ang tanong dito ay bakit nag-alias pa itong si Norman Mangusin at kinuha niyang apelyido ng mga Marcos, kaya tuloy pinaaresto siya ng itong mga Marcos ni Imelda Marcos, at dahil dito siya ay nakulong ng 4 na taon. Pero bakit ganon? Bakit nakulong ang taong walang ginagawa na masama kundi ang pagtulong lamang? Ang problema nga lang ay medyo madaldal at itong masalita itong si Norman Mangusin. Ating itutuloy ang video. FLM. Nakilala siya sa isang video kung saan inuutusan niya ang ilang delivery trucks na may dalang mga sako ng bigas na kanyang ipinamamahagi sa mga taong nangangailangan. Ang kanyang mga gawain na kawang-gawa ay nakatanggap ng positibong reaksyon mula sa social media na nagresulta sa pagkakaroon niya ng daang-daang libo o milyon-milyong followers. Lalo pang lumakas ang ingay sa social media na simulan ni FLM ang tinatawag niyang Mayaman Challenge. Ito, patuloy na sana to ang pagsikat ni Antonio Mangusin or FLM dahil sa Mayaman Challenge na ito. Kaya lang ay dahil napakaingay ng kanyang pangalan at pati na yung mga mayayaman ay nasa-challenge. At marami ang medyo na kay Norman Mangusin nayayabangan dahil sa madaldal kasi ito. Kaya ang resulta ay negative ang trato sa kanya ng mga mayayaman. Pero ang mga mahihirap, lalo na ang kanyang mga natulungan, ay positive at talagang naniniwalang mabuting tao itong si Norman Mangusin. Bubusino tayo. Oh, huwag kayo magtulog-tulugan dyan. Tulong tayo sa mga kababayan natin. Ako lang mo maingay dito. Tulong na! Tulong na! Tulog-tulog kayo! Makikipag-usap po ako sa admin ngayon na paglabas ng memorandum dito sa subdivision na lahat ng mayaman tutulong sa mahirap sa labas ng subdivision. At ang hindi tumulong, support! Subalit dito naungkat ang kanyang kabi-kabilaang issue at kaso. Kaya makikita ang nabitbit ng National Bureau of Investigation. Eto. Nagtataka ang marami kung bakit ang isang itinuturing na bayani ng iba ay biglang naging isang kriminal at ipinasok sa bilangguan. Sino nga ba talaga si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos? Now, this is a challenge to all the riches out there. Galaw kayo, tumulong tayo ngayon, nandito tayo sa kalamidad. Ha? Sabi ko nga po, yung vlog ko kahapon, kung tinamaan ka, para sa'yo yun. Ngayon, kung hindi ka tinatamaan, bakit ka magko-complain sa akin? Ayan, marami nga ang tinatamaan sa challenge na yun. Kaya ay marami ang nag-iisip na mga mayayaman kung saan kinuha ni Norman Mangusin ang pera. Kahit nga mga bilyonaryo sa Pilipinas ay hindi namimigay ng sako-sakong bigas sa kada pamilya, sa kada bahay. Pero itong si Norman ay sako-sakong bigas ang mga dinadala niya sa mga subdivision or sa mga community na naghihirap. Kaya marami tuloy ang nag-iisip na ano bang illegal na gawain ito. Kaya ayan, hinalungkat ang kanyang mga records at ang iba doon ay pinatong na lamang at hindi totoo. Ang iba naman ay totoo. Kaya dinampot, at dahil ang nagpadampot sa kanya ay isang napakakilalang tao sa pangalan ni Imelda, kaya siguradong kulong ng 4 na taon. I never violate anyone because wala po akong pinangalanan kahapon. Tapos ngayon, naiipit ho yung mga bigas ng taong bayan. No? Tamo, iniipit ang gagaling nila.
Sa paglipas ng panahon, nagdesisyon siyang ipakita ang kanyang mga gawaing pagtulong sa pamamagitan ng social media upang hikayatin ang iba na tumulong din. Sa ganitong paraan, siya ay nakilala bilang isang bayani noong kasagsagan ng lockdown sa panahon ng pandemya. Sa unang Siyempre paglabas naman. ng mga video ni Francis Leo Marcos or FLM sa kanyang Facebook account, ipinakita niya ang kanyang aktibidad sa pamamahagi ng tulong sa mga labis na naapektuhan ng pandemya. Ayan, oh. Yan, talaga namang napakalaking tulong ang bigas noong pandemic kasi walang trabaho. Kaya yung mga construction workers, yung mga araw-araw lang ang sahod, ay malaking tulong kung makatanggap ka ng ganyan na isang sakong bigas. Ay siyempre, bibilib ka talaga dyan kay Mangusin. Ako noon, ang nagsabi sa akin kung kilala ko ba yan si FLM, ay isang kaibigan ko dito sa lugar ko, kaya sikat na sikat talaga ito. Akala mo from Manila, Cebu to Mindanao ay kilala siya. Kaya nga tumakbo ng senador ito, kaya lang yung kanyang edad ay kulang. Kasi 34 years old pa ito noon. Kaya natanggap man pero invalid pa rin ang kanyang candidacy. Kaya hindi lumabas yung pangalan niya. Pero nag-apply ito ng kandidatura sa pagkasenador. Ngayong susunod na eleksyon, mukhang tatakbo ito kasi meron na siyang aktibidades ngayon, meron siyang mga activity sa Facebook at YouTube. Agang hinamon niya ang mga mayayaman, partikular ang mga nakatira sa malalaking bahay, villas at mansions malapit sa kanyang tirahan na mag-donate para sa mga tao na labis na naapektuhan ng pandemya. Ang kanyang panawagan ay nakatanggap ng maraming positibong komento at naging sentro ng usapin sa social media. Dahil dito, si FLM ay lalong nakilala sa buong bansa bilang isang taong may puso at malasakit para sa mahihirap at mga naapektuhan ng pandemya. Pero noong May 19, 2020, si FLM ay inaresto ng NBI Cybercrime Division sa pamumuno ni Chief Victor Lorenzo. Ang pag-aresto ay batay sa warrant of arrest na inilabas ng Baguio City Regional Trial Court Ayan. Branch 60 sa kasong paglabag sa Republic Act 8050 o ang narebisang batas ng optometry noong 1995. Ayon kay Victor Lorenzo, si FLM ay umano'y namahagi ng mga salamin sa mata nang walang pahintulot o kaukulang permiso mula sa profesional na asosasyon, partikular sa Optometric Association of the Philippines o Philippine Association of Optometry. Ito naman na kaso, namimigay siya dito ng mga reading glasses. Alam naman natin yung mga Chinese reading glasses ay tag 50 pesos lang yan. Kaya ano namang kinabahala nitong mga Optometry Association? Hindi naman yung mga degrado talaga na eyeglasses. Yun ay mga pang-reading lang. Grabe naman tong mga tao na ito. Mabuti nga merong namimigay kaysa wala. Di ba ako bumibili din ako ng reading glasses na tag 50 pesos lang, basta't makabasa lang ng malinaw. Kailangan pa ba yan ng ophthalmologist or doktor sa mata? Yung reading glasses lang, grabe naman. Katulad din yan ng bibili ka ng yung gamot na antibiotics. Bakit kailangan mo pa ng doktor? Alam mo naman na antibiotics ang igagamot mo sa sa problema mo na mga sugat at infeksyon. Bakit hindi ka makakabili kung walang resita? Ang resita naman ay gagastos ka pa din ng 300 to 400 sa prescription. Pagpirma lang yan ng doktor ng kanyang resita ay 500 ka agad. Ano pang ipambili mo, di ba? Kaya ang karamihan dyan ay bumibili na lang sa mga sari-sari store kapag ang binibili ay yung generic lamang na mga antibiotics. Pero yung mga branded, yun talaga ay kailangan ng doktor na magpipirma. Yan ang sa atin. Kasi itong mga doktor na ito, imbis bagkus na tutulong, ay lalong dumagdag pa sa problema ng mahihirap dahil yung kanilang resita ay binabayaran. Dapat ang resita, ang binabayaran dyan ay per hour. Kung ang pagpirma niya ay umabot ng 10 minutes, i-divide yung 1 hour sa 10 minutes. Wala naman sigurong pirma na aabot ng 1 hour, di ba? Kaya hindi dapat 500 ang charge.
ng pagpirma lamang. Kasi sandali lang naman yan. Kaya medyo ito may mga envy or pagsiselos. Itong mga doktor sa mata, doktor sa internal, doktor sa kung ano-ano. Lahat ng doktor ay gusto talagang mga ano pa sa mga mahihirap sa ganyang mga resibo na yan at mga resita. Okay, patuloy tayo sa video. Ang reklamo laban sa kanya ay inihain ng Philippine Association of Ophthalmology noong 2008. Para doon sa Grabe. mga taong nasa lingkuan damdamin ay doon sa aking mayaman challenge, ako na may humingi na ng tawad sa inyo eh. Kumbaga, ang layunin ko lang naman dito yung makatulong. Totoo Hindi naman. para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na. Walang problema kung ako'y pinapersecute dyan. Kasunod ng kanyang pagkakaaresto, unti-unting lumabas ang iba pang mga kaso na ikinabit sa pangalan ni Norman Mangusin o Francis Leo Marcos. Ito kasi ay talagang dinagdagan na itong mga kaso niya para siguradong makulong at hindi na makalabas. Kasi siya ay threat. Natitreat ang yung ginamit niya ng mga apelyido na threat sa kanya kung sino ba talaga ito. Pero sabi niya ay anak daw siya sa labas ng kapatid ng dating Pangulo. Kaya tuloy na nababahala ang mga Marcos sa kanya. Kaya yun, pinahuli. Gumawa ng si Imelda ng sulat sa NBI na imbestigahan at tulihin ang mga taong ito. Pero dahil sa kaunti lang ang kanyang kaso, ay dinagdagan ito para siguradong kulong. Ayon sa desisyon ng COMELEC 2nd Division noong December 14, 2021, kinilala si FLM bilang isang sikat na social media personality at napag-alaman na may sapat siyang suporta mula sa publiko na naging sapat na basehan upang maisama ang kanyang pangalan sa balota at Ayan. ideklara siya bilang independent candidate as businessman. Subalit, hindi siya pinalad na manalo sa eleksyon. Maganda kulungan ko. Oo, di ba? Diba? Ganda ng kulungan, no? High profile, of course. So, as in, galing kahapon dito yung mga abogado ko. Yun nga, sinabi sa akin ni Sir, you will be out very soon. Hindi na kita pahihiringan, sabi niya. Ibang klase daw pala yun, yung Espilito Mendoza. Wow. Espilito Mendoza. Grabe pala. Wala nang hearing. Labas ka agad kapag gagawa ng sulat. Kaya ako yung nagtataka dito kay Mangusin kung ordinaryong tao lang ito, bakit merong ganitong koneksyon niya? Na kahit sa kanyang kulungan ay parang ano siya eh, talagang well-treated na milyonaryo. Na kapag nakulong ang mga milyonaryo na businessman, ay meron silang magagandang kwarto, kompleto at siya lang mag-isa doon. Kaya parang nakatira lang siya sa sa isang hotel dito sa kanyang kulungan. Sabi nga niya ay maganda. Hindi gumagawa ng resolusyon yun. Susulat lang sa papel, pipirmahan lang niya, nagbabago desisyon ng Supreme Court. Pero ang Ayun. tanong, nasaan na nga ba siya ngayon? December 2023, matapos ang halos 4 na taon sa bilangguan, siya ay pinalaya na at nakita kasama ang kanyang legal na kinatawan sa labas ng Metro Manila District Jail. Nang tanungin siya tungkol sa paghihiganti, pinili niyang hindi na lang gumanti. Kasunod ng kanyang paglaya, muling nakipag-ugnayan si FLM sa pamamagitan ng Facebook at YouTube Live na nangako na muling mamahagi ng mga sako ng bigas sa mga taong nangangailangan. Patunay dito ang mga account niya sa Facebook at Eto. YouTube na pinangalanan niyang FLM Comeback. Ayan, akin nga tiningnan yan sa YouTube, yung FLM comeback niya, ay nag-umpisa na siyang mamimigay ng mga parang ira-raffle niya, pipiliin yung mga pangalan na palaging nag-comment sa kanyang YouTube, yung FLM comeback. Kaya ito na yung umpisa ng kanyang pagsikat muli, itong kanyang FLM comeback accounts. Dahil hanggang ngayon namimigay pa rin siya. Pero hindi na katulad na kasing ingay nung pamimigay niya noong COVID. Na may mahigit 60,000 followers sa Facebook at mahigit 120,000 subscribers sa YouTube.
Kamakailan nga lang noong April, nakapagbigay siya ng tig 2 bag ng bigas sa mahigit 80 pamilyang naapektuhan ng sunog sa San Juan City. Ayan. Oh, kayo, huwag kayong pakaang-kaang dyan. Pakaang-kaang na naman kayo. Kaang-kaang, ah. Ano? Ano na naman? Ayan. Ano? Kukulong niyo uli ako? Hindi kulong niyo. Ito kasi yung kanyang personalidad na palaging naghahamon. Kaya tuloy merong mga nagagalit. Pero sa akin naman ay okay naman ang ginagawa niya. Kasi hindi naman yan ng hold up para ipamimigay. Ang pinagtaka ko lang, hindi ito nauubusan ng pera. Kaya siguro ay totoong ang angkan nito ay mga mayayaman sa Cordillera. Itong si FLM. Alright, at kung nagustuhan niyo ang ating episode ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat at ingat kayong lahat.